Maligayang araw ng kalayaan. Happy Independence Day. Ngayong Hunyo ay ipinagdiriwang natin ang buwan ng kalayaan. Ang tanong, sigurado ka bang talagang totoong malaya na tayo? Ano nga ba ang kahulugan ng totoong kalayaan? Yung kalayaan ba ay tinitingnan lang natin yung bansa to bansa o yung literal na nakikita nating nakikipagdigma gamit ang mga armas at lakas? Ang tanong, bawat isa sa atin, tayo ba ay naging malaya dahil wala nang sumasakop sa ating bansa? At talaga bang hindi na tayo patuloy na sinasakop ng mga dayuhan? Or baka tayo na mismo yung nag-volunteer, nasakupin tayo? Bago ang lahat, ang araw ng kalayaan ng Pilipinas ay ginugunita ang deklarasyon ng kalayaan ng bansa mula sa pamamahala ng Espanya noong June 12, 1898. Pinangunahan ito ni Emilio Aguinaldo. Ipinahayag ng mga revolusyonaryong Pilipino ang soberanya ng bansa sa Kawit, Cavite. Gayunpaman, ang kalayaang ito ay panandalian lamang dahil ang Pilipinas ay napasailalim sa kontrol ng Amerika matapos ang digmaang Espanyol-Amerikano. Nasa akala natin, nakawalan na tayo sa Amerikano. Noong Hulyo 4, 1946 lamang kinikilala ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas. Ngunit Noong 1962, matapos lagdaan ng dating Pangulong Diosdado Macapagal, inilipat ito ni Pangulong Diosdado Macapagal ang opisyal na pagdiriwang pabalik sa Hunyo 12. Bakit? Upang parangalan ang orihinal na deklarasyon ng kalayaan mula sa Espanya. Ngayon, ang tanong, talaga bang malaya na tayo? Dahil hindi na katulad dati na merong pumupunta dito at gusto makipagdigma at sasakupin tayo. Ito sa araw na to, ipinagdiriwang natin ang kalayaan ng ating bansa. Ngunit sa kapila ng ating pagdiriwang, sa tingin ko nararapat lang na tayo'y magbalik tanaw sa kahulugan ng tunay na kalayaan. Ang kalayaan na hindi lamang ito tungkol sa paglaya mula sa pananakop ng ibang bansa, di ba? Hindi ito lamang tungkol sa pagkamit ng ating independensya mula sa dayuhang kapangyarihan na literal na nakikita natin sa paligid. Ang tunay na kalayaan ay nangangahulugang paglaya mula sa kadina ng kahirapan, na kung saan tayo mismo ang may gawa, resulta ng ating kapabayaan, kawalang katarungan at kawalang kakayahan. Sa panahon ngayon, hanggang saan nga ba tayo tunay na malaya? Sa tingin ko, hindi tayo ganap na malaya hanggat tayo nakakadina sa iba't ibang kultura. Walang problema yon, walang masama doon. Pero kung yung kultura na yon ay nag-impluensya at nagdulot ng hindi maganda na aksyon sa buhay, na hindi naman tunay na sa atin, malamang hindi tayo malaya. Hanggang tayo ay patuloy na hinahayaan nating masakop ang ating isipan ng mga idea at paniniwala na hindi naman talaga sa atin, pero kung saan ito ay nagdulot, nagbigay ng lifestyle na hindi maganda, na walang patutunguhan, na nakalimutan na natin yung meron palang mas mahalaga dito sa buhay. Tingnan natin ang ating sarili. Hanggang saan ba natin kinakaya ang ating pagkaalipin sa bisyo, for example? Diba? Sabihin natin malaya ang Pilipinas, pero hindi pa tayo malaya. Kung meron kang bisyo, hindi ka malaya. At isang lifestyle na hindi naman talaga nagpapataas ng ating dignidad. Hanggang kailan tayo magpapauto sa mga dayuhang produkto at mga brand, samantalang may sarili tayo mga produkto na dapat nating ipagmalaki at suportahan. Hindi ibig sabihin na meron kang hawak na iba't ibang brand o galing sa ibang bansa, masama na yon, pangit na yon. Ang nakapangit doon is masyado kang mapagmalaki, yung sarili mo namang bansa na sinasabi mo na malaya na kayo, na malaya na tayo, hindi nga natin ma-appreciate, hindi nga natin itinatangkilik, di ba? At higit sa lahat, hanggang kailan tayo magpapadala sa mentalidad na ang pagiging Pilipino ay hindi sapat? Di ba? Hanggang kailan tayo magpapakatanga sa pagsunod ng mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan? Sa halip na itaguyod ang ating sariling kultura at sining. Hindi tayo tunay na malaya hanggat tayo ay nagpatuloy na iniidolo ang ibang bansa at inaapakan ng ating sarili. Hindi tayo tunay na malaya hanggat tayo ay patuloy na nilamon ng mga big tech company o ng social media sa iba't ibang distraksyon na nagpapalayo sa atin sa tunay na layunin na buhay at pag-unlad. Isipin mo, nakulong tayo sa sarili ng nating isipan gamit lang ang isang maliit na box. Kung saan marami dyan na nagbibigay ng peking buhay na kung saan yung iba naiinggit na didepress. Di mo ba napapansin
Wala nang mga bansang sumasakop sa atin. Wala nang literal masyado na digmaan katulad dati na gusto tayong sakupin. Pero sa tingin natin, hindi kaya na nagbabago lang ang kanilang strategy sa pakikipagdigma, nasakupin tayo sa ibang paraan, nagagawing mahina yung pag-iisip natin, na para hindi tayo makaisip ng mga matataas na bagay at makulong tayo dun sa sistema at sa kakapanood ng mga walang kwenta mga bagay na kung saan napakataas ang oras na inilaan natin para maging alipin sa kung anumang nakikita natin na hindi naman nagdudulot ng maganda sa buhay natin. Kaya nga tumataas, di ba? Mga Gensis, tumataas masyado ang depression. Bakit? Kasi merong pakikipagdigma na nangyayari. Gustong sakupin yung isipan natin para hindi tayo makapag-isip, hindi magiging... Kasi yung isang bansa kapag ka nakulong sa ganyang mga sistema, hindi siya magiging malakas. Kahit sa isang issue na maliit nga lang sa social media, kaya tayong i-divide, di ba? Kaya hindi tayo tunay na malaya, sa totoo lang. Isipin natin mabuti kung ano yung kalayaan na sinasabi ngayong araw na to. Dahil baka hindi natin namalayan na tayo ay nakakulong pa rin sa sarili nating isipan. Kaya nga yung sabi ni Bob Marley, di ba? Ngunit, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Bilang mga mamamayang Pilipino, may kakayahan tayo na baguhin ang kasalukuyang kalagayan. May kakayahan tayo na magkakaisa at magkaroon ng pagbabago. Hindi sa pamamagitan ng pisikal sa pag-alsa sa pakikigma gamit ang mga baril o mga iba't ibang mga weapon, kundi sa pamamagitan ng puso't isipan. Nararapat lang na tayo ay magkaroon ng determinasyon na ipaglaban ang ating tunay na kalayaan. Nararapat lang na tayo ay magtulungan upang maipakita sa buong mundo na tayo ay hindi na pwedeng maging alipin sa mga paniniwala at kultura na nakakasira ng ating pag-iisip, nakakasira ng pamilya, nakakasira sa ating society at nakakapag-divide sa atin. Sa araw ngayon, ngayong araw na to, at sa mga darating na panahon, tayo ay dapat maging bantayog ng pagbabago at tagapagtanggol ng ating sariling pagkakakilanlan. Naway maging inspirasyon tayo sa mga susunod na mga henerasyon upang sila rin ay maging tunay na malaya. Bago natin tapusin, kung kayo ay Christian, lagay natin sa Christian perspective. Kung kayo ay hindi naniniwala sa Kristyanismo sa Biblia, pwede nyo lang tapusin ang video na to. Lagay natin sa Christian perspective. Kung ikaw ay Kristiyano at naniniwala sa Biblia, para sa'yo to. Pero kung ikaw naman ay hindi sa kang-atheist, hindi na to para sa'yo. Sa Romans 6:16 may sinasabi diyan, don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, like sa bisyo, you are slaves of the one you obey. Whether you are slaves to sin, which led to death, or to obedience, which leads to righteousness. Kagaya lang yan ng bansang Israel dati. Hindi ibig sabihin na wala ng Egypt na sumasakop sa kanila, wala ng Babylon, inakalaya na sila. Sa Exodus 13:14 nung una, and when in time to come your son asks you, what does this mean? You shall say to him, by a strong hand the Lord brought us out of Egypt from the house of slavery. Diba? This was true for Israel and it's true for mankind. For all mankind, wala namang Egypt ngayon na sumasakop sa atin. So ibig sabihin, yung idea at konsepto ng Egypt na yung sambayanan ng Panginoon ay naalipin sila at nagiging alipin sila dun sa Egypt. Yung konsepto na yun is nagpatuloy pa rin. Kung ano mang ginagawa natin, nasa lungat sa will ng Panginoon, dun tayo naging slave. Kasi yun yung inuubay natin eh. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. Kung yun yung nanaig sa puso at isipan natin kaysa gumawa ng naayon sa kautusan ng Panginoon, ibig sabihin niya, hindi tayo malaya. Kaya nga, ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa katotohanan, ayun yung magpapalaya sa atin. John 8:32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Once again, maligayang araw ng kalayaan. Happy Independence Day. God bless, shout out everyone. Maraming salamat.